Ngayong araw nga ay pupunta kami sa Bangkag. Papasyalan namin yung isang sibuyasan. Dahil maaga pa nga, tumulong muna akong pumili ng mga kamatis. Sa pagpili ng mga kamatis, siniwalay namin yung mga reject, small at big. Magkaiba rin kasi ng presyo yon. 40 ang kilo ng small, 50 naman sa big. Medyo maganda na nga yung presyo na ganon, hindi katulad ng mga nakaraan. Mahirap din talaga mag-alaga ng kamatis ngayon dahil nga tag-araw. Kina Tito Orly nga itong kamatis. Medyo kakaunti na nga lang itong kamatis dahil palipas na. Masarap nga itong kamatis kasi bagong pitas. Masarap din sa usawan. Tapos lalagyan mo ng bagoong at may sili. Nako, ulam na. Nako, ginutom pa nga. Dahil nga tapos na rin kami mamili ng mga kamatis, pupunta na kami sa Bangkag. Mahirap nga ang daan dito. Mga nakaraan kasi doon kami sa kabila dumadaan. Dahil nga yung daanan doon sa kabila ay kinain na ng ilog. Buti nga't hindi na ito dinadaanan ng tubig. Medyo malayo-layo lang ito ng konti mula doon sa isang sibuyasan. Doon kasi sa kabila tinatawag namin Manggahan, tapos dito naman ay Bangkag. Medyo malawak-lawak din itong Bangkag. Malaki nga rin ang naitulong nitong Bangkag kasi dito rin sila kumukuha ng kanilang hanap buhay. Itong Bangkag kasi ay pundar ng aking biyanan. Dito na nga sila magkakapatid lumaki. Nakukwento nga sa akin ng aking asawa na sobrang sipa nga daw ni Papa. Sus, kaya alam ko na kung saan ka nagmana. Narating na nga natin itong Bangkag. Ngayong araw din kasi mag-spray siya ng pandamo. Habang nag-aayos nga siya doon, nag-ikot-ikot muna ako dito sa sibuyasan. Ito nga palang isang sibuyasan na to ay hawak niya. Bale, yung ninong namin sa kasal ang nagpipinan. Ganoon din sa kabila. Ilalabas yung gastos, tapos yung kikitain, yun yung hahatiin nila. Dalawa nga din sila dito, ganoon din sa kabila. Medyo naunalaang ito ng mga ilang linggo. Kung mapapansin nyo, may mga laman na nga. Malapit na rin kasi itong anihin. Nakakatuwa na nga siya ikutan kasi magaganda na at malalaki na rin yung mga laman. Ikita mo rin talaga yung hirap at sakripisyo niya dito sa araw-araw. Kahit nga dito may makakain din ng uod, talagang hindi nga siguro maiiwasan yan dahil nga rin sa panahon. Halos araw-araw nga din sila nag-i-spray ng mga pang-uod. Mabuti na rin yun at naaagapan. Lalo't na't malalaki na at may mga laman. Konting panahon at oras na lang din ang igugugol niya dito. Yung magiging kita niya dito ay ipupuhunan din namin sa mga gulay. Magtatanim na rin kasi kami ng mga gulay. Mga 15 ng Marso, aanihin na to. Tapos yung kabila, mga April. Sa pag-ikot-ikot ko nga dito, napansin ko na marami din talagang mga damo. Mag-i-spray nga siya ng pandamo doon lang din sa makakapal. Sa 16 liters ng sprayer, paghaluin lamang yung 30 ml ng gold at 40 ml ng one side. Mga gantong oras nga maganda mag-spray ng pandamo, mga katanghalian. Sa pag-i-spray ng pandamo, kailangang nasa baba lang para hindi rin masaktan itong mga sibuyas. Kapag ganito na kalalaki at makakapal ang mga damo, hindi na mamamatay. Bale, babaldahin lang siya para hindi makaarangkada at makasabay sa sibuyas. Lalo't ngayon aanihin na. Habang nag-i-spray na nga siya doon, naglibot-libot muna ako dito. Nakakalungkot nga itong tignan kasi malaki na rin talaga yung kinain ng ilog. Sa tansya nga ni Papa, halos 0.7 na yung kinain. At ito pa nga kinababahala namin tuwing malakas ang ulan. Posible rin kasing kainin din ito ng ilog. Nagtanim nga rin dito si Papa ng 2 lata. Dahil na nga rin sa hirap ng buhay at na-stroke pa si Papa, hindi na nila kaya magsaka ng malaki. At dahil ilang taon na ring stroke si Papa, kaya yung mga bakanting lupa, pinapaarkila na lang sa iba. Ang kagandahan lang doon, yung asawa ko din yung nagtatrabaho. Bale, ito ay 1 hektarya, 10 lata at red dragon. Sa mga ilang araw nga, mag-update ulit ako dun sa inyo sa Manggahan. Ako nga pala ang inyong probinsyanang Mangyan, Aegis Vlog. Maraming salamat sa inyong panunood.